Ayun, may galab shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na mga Filipino or mga OFW sa iba't ibang bansa. Mag-ingat po kayo palagi at especially po sa mga Iskonians at mga ka-BBM dyan. May galab shoutout sa inyong lahat. So ngayon po, mga kababayan, gusto ko lang tawag dito, reaction na nito Itong reaction kong ito, actually hindi lang po ito para sa mga Iskonians. Para din po ito sa mga boboto pa lang at mga, kong sabihin tanga, pero pwede na rin. Diba? Actually ito gusto ko lang ipapili at ipamukha sa mga botante. Alam ko maraming botante dyan na pag binigyan mo ng 500, tinatanggap. Alam yung ang mga botante ngayon, no? Hindi sila bumoboto para sa ikakaunlad ng bayan. Hindi sila bumoboto para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan. Boboto sila dahil sa gaano kalaki ang bigay at gaano karami ng mga dilata ang inaabot. No, majority yan ngayon. Pero ito ang isipin ninyo. Yung mga ibibigay dyan na dilata, kahit isang karton or 5 karton na dilata pa yan, makakatulong ba yan sa loob ng 3 taon? Na pag ikaw ay binaha, kapag ikaw ay nagkasakit at kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong. Hindi po sapat yung 3 karton o 5 kartong dilata. Take note, yung 1 karton hanggang 5 karton, mauubos yan sa loob lang ng ilang buwan. Pero yung serbisyo ng politiko na nagbigay ng dilata, kapag nanalo, 3 taon po yung makaupo. Yung 5 karton, 10 kartong dilata na binigay niyan, kaya niyang kitain sa loob lang ng 1 taon. Times 100 pa. Yung 200 million na ginastos niya sa dilata, kaya niyang kitain yan. Times 10 pa sa loob lang ng 1 taon. Ngayon, kapag nanalo yung nagbigay ng mga dilata na karton-karton, tapos hindi naman nagsiservisyo ng ayos sa bayan, anong mangyayari sa mga mamamayan? Di ba? Walang mangyayari. Pangalawa, kapag yun naman, yung sinasabi nilang doktora daw, na kapag nanalo ulit, swerte ang taga Maynila. Naranasan nyo na po. Opo, nakikita nyo na po. Nahalal na po. Naging swerte po ba kayong Manilenyo? Wala rin po. Kasi pakiramdam ko, attendance at sahod lamang po ang pagiging alkalde niya. Di ba po, pulot? Pangatlo, yung isa naman po, nahalal din po siya. Pero hindi naman po buong Maynila ang natulungan niya. Katulad din yan nung isa na mimigay ng dilata, mamahaling dilata. Sure ba kayo na buong Maynila ang natulungan niya? Hindi po. Magkaiba po sila sa may nagawa versus puro ngawa. Di ba? Sa madaling salita, para hindi po kayo malito. Una, ito isa-isahin ko po ito. Ngayon, tanungin ko kayo. Kapag si Hani manalong mayor ngayong election 2025, mag-uumpisa yang gagawa ng proyekto. Yun ang tanong, kung gagawa ba talaga o baka uulitin niya lang kung ano yung ginawa niya ngayon. Kasi hindi naman natin po pwede na yung mga proyekto ni Yorme, itutuloy niya. Hindi yon. Bakit? Magkaaway na sila ngayon. Hindi nga niya tinuloy nung magkasama pa sila. Paano pa kaya ngayon? Hindi naman po pwede na yung mga proyekto ni Yorme ay hindi ituloy yun. Napirmahan na yun, may budget na. So itutuloy yun. Ngayon, pag nanalo ulit si Hani, panibagong proyekto yon, panibagong pondo na naman. Ilang taon lang siyang mamuno dyan, 3 taon. Sa tingin nyo yung proyekto na yan na gagawin ni Hani na panibago, matatapos kaya sa loob ng 3 taon? Hindi, matitingga na naman yan. Hindi katulad kay Yorme na kahit hindi na mayor, yung proyekto tuloy-tuloy. Bakit? Nagawa na niya Naumpisahan na niya Pangalawa, kay Mara Tamundong.
Oh. Kapag nanalo naman si Mara Tamundong, ito para to sa lahat ng taga Maynila, wala ditong makahani, makaisko, makasam at makamara. Para ito sa lahat ng Manilenyo. Ngayon, pag nanalo naman si Mara Tamundong, ano naman ang proyektong gagawin? Mag-uumpisa na naman sa zero. Oh, syempre magpaplano pa yan. Gagawin pa lang. Oh, ilang taon lang siya mamuno dyan? 3 taon. Sa tingin nyo ba yung proyekto na gagawin ni Mara Tamundong? Maumpisan at matatapos yan sa loob ng 3 taon? Hindi po. Gagawa ka nga lang ng bahay. 1-2 taon, tsaka lang matatapos. Paano pa yan? Buong Maynila ang gagawin mo. Matatapos kaya? Hindi rin. Pangatlo, si Sam Bersosa. Sa tingin nyo, ang pangako ni Sam Bersosa ngayon, yung dating 500 ni Yorme na ayuda ng senior citizen na dinagdagan ng 500 ni Hani, naging 1,000. Gagawin daw niyang 2,000. Doon na tayo sa salita. Siyempre, mabilis lang sabihin, yung 500 ni Yorme, yung 500 ni Hani, gawin kong 2,000 pag ako ang nanalo. Ganito po kasi yan, mga taga Maynila. Hindi po porket manalo si Sam Bersosa at sabihin niyang 2,000 na ang ayuda ng mga senior citizen sa Maynila, ay yun na yun. Hindi po, ganito po kasi yan. Bago po kasi maaprubahan yan, na gawing 2,000 ang ayuda ng mga senior citizen, hindi po lahat ng mga city councilor or konseho ng Maynila ay pabor kay Sam Bersosa. Hindi porket sinabi niya Sam Bersosa, kapag ako naging mayor, gawin kong 2,000 yan, ayuda ng mga senior citizen. Hindi po yun basta-basta maging 2,000. Bakit? Pag mimitingan pa ng konseho ng Maynila yan. May possibility pa dyan. Merong mga city councilor na ayaw pumayag at meron ding mga city councilor na papayag. Paano kung sa 8 city councilor, 3 lang ang papayag, 5 ang hindi? Hindi po matutuloy yung 2,000 na pinangako ni Sam Bersosa na yan. Bibidingan pa yan. Pag-uusapan pa ng konseho yan. Kaya wag po kayong basta-bastang magpauto na sasabihin, gawing 2,000 kapag siya nanalo. Hindi yun madali. Alam niyo kung bakit? Alam nyo, yung pangako kasi na iba ng mga politician or mga papasok pa lang na politician, huwag nyong kakagatin at huwag nyong papaniwalaan. Alam nyo kung bakit? Pagmimitingan pa yan. Kapag sa 8 na city councilor or konseho ng Maynila, 3 lang ang sasang-ayon at 5 ang hindi sasang-ayon, hindi matutupad yung 2,000 na yan. Ngayon, sa 3 kandidato na kakalaban kay Yorme Isko Moreno, mag-uumpisa pa lang sa 0 yan. Kapag iboto mo si Yorme Isko Moreno, panigurado, mga proyekto ni Isko tumatakbo na. Natitirhan na yung pabahay, napag-aralan na yung mga paaralan, nagamit na ang mga proyekto na kanyang naumpisahan. Kaya kapag iboto mo si Yorme ulit, paniguradong tuloy-tuloy ang serbisyo. Kasi yung 3 na yan, yung 3 na yan, kapag iboto nyo yung 3 na yan, mag-uumpisa pa sa 0 yan. Pag si Hani nanalo, anong proyektong gagawin niya? Siyempre mag-iisip pa yan, matitingga pa ng ilang buwan yan. Sasabihin, 6 months, ito na po yung proyekto ko. 3 taon ka lang manungkulan dyan. Sure ka ba na sa 3 taon, matatapos yung proyekto na i-endorso mo? Hindi. Pag si Mara Tamundong naman, sure ka ba sa loob ng 3 taon yung proyektong gagawin ni Mara Tamundong magagawa niya? Hindi rin. Bakit? Mag-uumpisa pa sa 0 yan. Katulad kay Sam Bersosa, wala naman siyang ibang proyektong gagawin kundi gawing 2,000 ang ayuda ng senior. Hindi po basta-bastang maaprubahan yan, lalong-lalo na yung mga city councilor na mananalo ay hindi niya kaalyado lahat. Mag-uumpisa pa rin sa 0 yung mga yan. Hindi katulad at magkaiba kay Yorme, may gawa versus puro ngawa. Kapag iboto mo si Yorme, panigurado na yung proyekto niya noon nakatayo at patuloy na gumagalaw ngayon at napapakinabangan na ng tao. Di ba? So ngayon pag nagdagdag proyekto si Isko, tuloy-tuloy na yun. Bakit? Naumpisahan na niya ngayon sa mga taga Maynila, huwag kayong magpapaloko at kakagat sa mga patutsyada
at mga mabulaklaking lumalabas sa bunganga ng 3 kandidatong kakalaban kay Isko. Bakit? Si Isko kasi may nagawa. Yung 3 kasi gagawa pa lang. Kaya sabi ko nga sa inyo huwag kayong kakagat dyan sa mga dilata. Huwag kayong kakagat dyan sa mga bahay-bahay na medical mission. Bakit? Puntahan ka nga sa bahay, gagaling ka ba? Puntahan ka man sa bahay or pumunta ka man sa ospital, pareho lang kalabasan nun. Hindi ka pa rin gagaling. Alam mo bakit? Gagaling ka lang kapag maayos na serbisyo at hindi ka hahayaang nakatenga. Kasi ako mismo experience ko yan. Nung panahon na nagka-acid ako, na halos namutla at mamatay na ako kasi hindi ako kumakain. Lahat ng kinakain ko nasusuka ko. Pumunta ako ng Santa Ana Hospital. Nagpa-emergency ako kasi wala na, lupay-pay na ako. Pero alam nyo ang sabi sa akin ng doktor, obserbahan daw muna ako nila ng 3 hours. Pukinang ina. Mag-obserba pa sila sa akin ng 3 hours, halos 7 hours na nga akong walang kain, namutla na nga ako. Sabi ko, pwede ba i-dextrose nyo ako? Obserbahan pa daw ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag po kayong basta-bastang maniwala sa mga public hospital. Hindi ko sinisiraan lahat ng public ha. Mamamatay ka sa public. Kung gusto mong mabuhay, pumunta ka sa private. Hindi ko naman po nila lahat. Meron po mga public hospital dyan na parang private ang serbisyo. Hindi katulad ng serbisyo ng kasalukuyan. Kapag ang namuno tamad, mga trabahante, duwag. Diba? Kaya kung sabi ko sa inyo, sinong pipiliin nyo? Yung may nagawa o yung puro ngawa? Yun lang. Maraming salamat. And see you next vlog. God first.